May sasabihin ako, hindi ito isang paksa tungkol sa pag-ibig, sa kung saan nabigo, iniwan ang iniibig. Hindi rin ito isang paksa tungkol sa kaibigan, sa kung saan higit pa roon ang iyong turan. Ito'y isang paksa kung paano nahulma ang mga salita, tinipon ng mga tugma, sabay nilagay sa tula, nobela at iba pang akda. Ito'y isang paksa at kung paano nagkaroon ng tayo, oo, ng tayo, ng wi at ka, hanggang sa maintindihan, naging isang wika. Naalala mo ba kung paano naging Tagalog ang ating salita? At kung paano pinatunayan ng isang kasulatang nakalimbag sa tanso na mahigit ilang libong taon na ginagamit ang wikang ito? Naalala mo ba kung anong sinabi mo nang tanungin ka kung gaano mo kamahal ang bayan mo? Napakalinaw ng memorya ko. Tandang-tanda ko pa kung ilang beses mo sinabi na sa pamamagitan ng paglalagay ng kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay sabi ng pagtangkilik sa wikang Pilipino. Pero, bakit ganito? Anyong hasiyo ko ni Chiwa Harigato Kamsamida? Bakit nga ba? Hindi pa ba kayo kontento sa mahigit 200 wika? Hinahaluan niyo pa ng ibang salita. Special subject pa nga, di ba? Paano naman yung ibang katutubong salita? Iiwanan ni isang tabi na lang ba hanggang sa tuluyan na mawala? Hanggang sa tuluyan na mawala. Simulan natin sa umpisa, kung saan hinayaan ni Dr. Rizal na barilin siya ng mga Kastila. Kung saan gumamit ng patalim si Andres na ama ng Magsikan. Kung saan pinagpaguran ng mga ninuno ng ating bansa na bumuo ng salita. At kung saan binigyan tayo ni Manuel L. Quezon ng pambansang wika. Simulan naman natin sa wakas, kung saan paulit-ulit mo binabaril si Rizal. At kung saan inuulit mo ang pagtataksil ni Emilio sa ama ng Himagsikan. Kung saan pinapamukha mo sa mga ninuno ng ating bansa na walang kwenta ang binuo nilang salita. At kung paano tayo binigyan ni Manuel L. Quezon ng pambansang wika. Kung paano mo pinamuka, pinandirian, kinalimutan ang wikang sinusog ng ating bansa.